Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol, shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gusto mo bang bugbugin? Syempre hindi. Sige, tuturuan ka ni Master na matalo ang mga tao. Matapos tapusin ang mga salita, nagpatuloy si Han Sanchen, gayunpaman, Pei Yuan, kailangan mong tandaan na ang anumang pag-atake o pagtatanggol, ang layunin ay harapin ang mga masasamang tao, at tiyak na hindi ito gamitin para atakehin ang mga masasamang tao. Sumugod sa mga inosenteng tao, naiintindihan mo ba? Ang pag-aaral ng sining ay parang paghawak ng baril, kung paano ito gagamitin ay depende sa individual. Kaya naman, ang karakter ng gumagamit ay lubhang mahalaga. Kung siya ay isang mabuting tao, lahat ay mabuti at nakikinabang sa mga tao. Kung siya ay isang masamang tao, ang lahat ay magiging masama, na magdudulot ng pinsala sa mundo. Naiintindihan ng apprentice. Tumanggo si Han Sanchen. In terms of Kailin and he is more personality. Kaya naman, pinili ni Han Sanchen na ituro sa kanya ang pamamaraan ng Bison Lai Dao sa mga pagsasanay sa antas ng Diyos. Ang koordinasyon ay magiging lubhang kapana-panabik na kakaiba sa Pei mo. Ang pagkakakilanlan ni Pei Yuan ay ang batang anak ng pamilyang Pei. Bagaman hindi siya ang uri ng master na sinanay ni Pei Hu sa pamilyang Pei, at may maraming mapagkukunan, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay palaging nandyan, at natural na maaari siyang magkaroon ng maraming pundasyon at pundasyon. Sa makatuwid, mas mataas ang hinihingi ni Han Sanchen sa kanya. Kailangang makabisado ni Pei Yuan ang lahat ng kasanayan sa loob ng isang oras. Kahit na ang mga nagsisimula ay hindi mahusay na nakakabisa, hindi bababa sa dapat mayroong ilang mga palatandaan nito. Sa kaganhawahan ni Han Sanchen, hindi masama ang talento ni Pei Yuan. Makalipas ang isang oras, nakabuo ng pulang ilaw si Fenji sa kanyang kanang kamao. Hindi may baba ang 70-way na Excalibur, alam mo ba? Master, gaano man ako natuto, hinding-hindi ako mahuhuli, sabi ni Pei Yuan. Very good. Tumanggo si Han Sanchen, maaari ka nang bumaba. Ngayon, Master, hindi mo pa ako pinapalo. Si Pei Yuan, tulad ni Pei mo, ay medyo nataranta. Ang likas na katangian ng mga bata ay palaging naiiba sa mga matatanda. Kung ano ang kanilang pinaniniwalaan ay kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Sa katunayan, kung minsan ang mga matatanda ay kailangang matutunan ang puntong ito. Gayunpaman, hindi rin nilayon ni Han Sanchen na talunin si Pei Yuan. Sa labas ng Demon Castle, para maprotektahan si Su Yingxia, alam ng lalaking ito na hindi siya ang kalaban ng kalaban, ngunit desperado pa rin siyang lumaban sa kalaban. Batay dito lamang, makatitiyak si Han Sanchen na hindi na kailangan ni Pei Yuan ng anumang pagsasanay sa Xinxing. Hanggat mapanatili ng batang ito ang orihinal na adhikain at pagsinta at katapatan, tiyak na walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Hindi ka ba binugbog ng teacher ng isang oras kanina? Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbugbog? Master, kailan mo ako binugbog? Malinaw mong tinuturuan si Pei Yuan na matuto ng sining. Nag-aalalang sabi ni Pei Yuan. Ngumiti si Han Sanchen, kung gayon, isa kang mabuting mag-aaral, gusto kang bugbugin ni Master, ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon. Gayunpaman, bata ka, huwag kang maging kampante. Hindi susuko si Master. Kapag nalaman ni Master na hindi ka magaling sa pag-aaral at hindi ka nagsusumikap, tatalunan ka ni Master. Siyempre, umaasa si Master na hindi mo nabibigyan ng ganitong pagkakataon si Master. Tumawa si Pei Yuan, at napagtanto lang ng tulala ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen sa puntong ito. Huwag kang mag-alala, Master, hindi ka bibigyan ni Pei Yuan ng pagkakataong ito.
Si Pei Yuan ay palaging magsisikap na magsanay, upang hindi mo ako matamaan, guro. Panipi, sana nga, ngumiti si Han Sanchen at tinapik siya sa balikat, tapos na ang espesyal na pagsasanay ngayon, bumaba ka at hayaan silang maghiwa-hiwalay na maghiwa-hiwalay ang tatlo. Gayunpaman, huwag mong sisihin si Master sa hindi mo pagpapaalala sa iyo na ang espesyal na pagsasanay sa kamatayan bukas ay mas malupit, dahil lahat kayo ay nakakuha ng magandang bunga ngayon, kaya, kung gusto mong ibigay ito sa iyo, ang ilang oras ay nakasalalay sa iyong kakayahan, okay. Guro, huwag kang mag-alala, pupunta agad ang disipulo para mag-practice. Tumanggo si Han Sanchen, at sa paggalaw ng kanyang kamay, dahan-dahan niyang ibinaba ang energy shield kasama si Pei Yuan. Guro, hindi ka bababa. Hindi, may hinihintay si Master. Sa pagsasalita nito, si Han Sanchen ay ngumiti ng misteryoso. May hinihintay. Hinawakan ni Pei Yuan ang kanyang ulo sa kakaibang paraan, at hindi maisip kung sino pa ang hindi pa dumarating. Kung tutuusin, sa 4 na tao, siya na ang huli, at wala nang iba maliban sa kanya. Gayunpaman, ang Master ay nagsalita na sa puntong ito, at ang energy shield ay dinadala siya pababa at palayo, kaya maaari lamang siyang bumaba na puno ng pagdududa. Ayon sa mga tagubilin ni Han Sanchen, pagkababa ni Pei Yuan, inutusan niya ang iba na magsimulang magsanay ng mas masigasig. Hindi niya masabi kung sino ang hinihintay ni Han Sanchen sa langit, at hindi niya ito maisip. Ang isang apprentice ay hindi dapat mag-ingat sa mga bagay na hindi dapat sa kanya. Si Han Sanchen ay buong pagmamalaki na nakatayo sa kalangitan, at sa ilang sandali, isang figure ang dahan-daang lumipad mula sa malayo. Are you too exaggerated? Kailangan ba kasing tangkad mo? Sino pa kaya ito maliban kay Ivory? Upang turuan ang 4 na tao ng sabay-sabay, natural na turuan ang mga mag-aaral alinsunod sa kanilang kakayahan, ngunit nag-aalala ako na ang sitwasyong ito ay hindi maaaring hindi mag-isip ng ibang tao, kaya ang hiwalay na pagsasanay ay dapat ang pinakaangkop na paraan. At saka, iba-iba ang natututunan ng bawat isa sa kanila. Kapag nagsama-sama sila, hindi sila nagpapaapekto sa isa't isa. Ito ang totoong iniisip ni Han Sanchen, at hindi niya ito itinago. Tumanggo si Ivory at nakangiting sinabi, kung gayon, turuan mo ako, kailangan mo ring maging ganito. Ang tawag dito ay sobrang lamig sa taas. Okay, kung ganoon, ano ang ituturo mo sa akin, Mr. Gao? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen. Sa katunayan, bago dumating si Ivory, naisip na niya kung anong uri ng ehersisyo ang gusto niyang ipasa kay Ivory. Una sa lahat, kailangang ituro ang natatanging non-face magic skill ng sekta ng nihilism. Bagaman ang pamamaraan na ito ay wala sa antas ng Diyos, ito ay lubos na baluktot dahil sa espesyal na pag-andar nito. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagtatanggol, para kay Han Sanchen, siya ay hindi isang Diyos, ngunit siya ay mas mahusay kaysa sa isang Diyos. Pangalawa, ang Taiyan Heart Technique at ang Taisho God Step ay dapat ding nilagyan. Kung tutuusin, ang kombinasyon ng dalawang magkapatid ay halos isang must-have na pamamaraan ng paggalaw para sa pagtakas at pag-atake. Sa wakas, ang tunay na pagkakasala. Masyadong malalim ang Taisho, kahit si Han Sanchen ay hindi alam kung paano ito matutunan sa kanyang sarili, maaari niya itong isagawa ayon sa kanyang instinct, ngunit kung gusto niyang magturo sa iba, ito ay katumbas ng pangangarap ng walang suporta ng mental na pamamaraan. Si Yuang Han Sanchen ay hindi kasing husay ni Fenji, kalahating natutunan niya ang kalahating kamalayan sa katawan, at hindi niya ito maituturo sa kasalukuyan. At sina Chunwo at Yalan ang pinakagustong ibigay ni Han Sanchen kay Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang gadget na ito ay may napakalakas na kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol. Pero ang problema, ang dalawang bagay na ito ay binigay din sa kanya ng matandang walis noon. Kung gusto mong gawin at paghiwalayin ni Han Sanchen ang dalawang bagay na ito, hindi ito magagawa ni Han Sanchen mismo. Sa makatuwid, ang walang magawa na si Han Sanchen ay talagang walang gaanong pagpipilian, at mahahanap pa rin ang libro ng kapangyarihan sa Kung Fu sa antas ng Diyos. Pagkatapos pumili at pumili, sa wakas ay nakahanap si Han Sanchen ng isang hanay ng mga pagsasanay. 9-turn Feng Mingju. Kahit na ang pangalan ng hanay ng mga pagsasanay na ito ay tila napakapambabae,
ngunit sa katunayan ang hanay ng mga pagsasanay na ito ay napakalakas. Ang libro ay nahahati sa 9 na layer. Ang bawat layer ay pumapatay sa quartet sa anyo ng isang phoenix. Ang nakamamatay na aura ay napakabigat, sa ibabaw ng pangkalahatang pag-atake at depensa, ito ay halos nasa pinakamataas na antas ng pag-atake. Ito ay isang perpektong tugma sa mga kasanayan sa pagtatanggol na ibinigay ni Han Sanchen kay Su Yingxia. Ang natitira ay ang 72 espada. Ang 70-way na Excalibur ay parehong nakakasakit at nagtatanggol, at maaaring gamitin kasama ng 9-turn Fengming. Kung makatagpo ka ng medyo mahirap na kalaban at ayaw mong mawala ang iyong posisyon dahil sa sarili mong pag-atake, ang 72 Route Excalibur ay ang pinakamahusay na paraan sa pag-atake. Sa kabilang banda, kung makakatagpo ka ng ilang, partial, na manlalaro na may medyo malakas na depensa, hahayaan ni Jiuxuan Fengming na matikman ng kalaban ang mga problema at kahihinatnan ng kanyang, partial. Ang pagpapalit sa pagitan ng dalawang swordsmanship sa kalooban ay pinaniniwalaang sapat na upang dalhin ang kabuoang pag-atake ni Ivory sa isang bagong yugto. Tungkol naman sa depensa, ang pinakamalakas na walang anyo na magic skill ni Han Sanchen at Taishu movement technique ay ipinaraise kay Ivory, ilang tao ang makakalapit sa kanya sa ilalim ng ganitong uri ng depensa. Pagkaraan ng isang yugto ng panahon, pinag-aralan kong mabuti si Yu Wang, at pagkatapos ay ibibigay ko si Yu Wang sa kanya. Sa oras na iyon, tiyak na nasa mas mataas na antas si Ivory. Gayunpaman, may kulang pa rin. Nakatingin kay Ivory na nagsasanay sa himpapawid, hinimas ni Han Sanchen ang kanyang baba at sumimangot. Bagamat tila naayos na si Ivory sa parehong offensiba at defensiba, tila may kulang. Biglang nagkaroon ng ideya si Han Sanchen at hindi niya mapigil ang mapangiti, alam ko kung ano ang kulang. After the words fell, Han Sanchen biglang nawala sa pwesto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!